Good morning, KM! Batiin nga po natin yung ating mga katabi at pakisabi niya po, excited ka na bang magpuri sa Panginoon ngayon? Salamat. Salamat sa Panginoon at tayo'y muling pinagsama-sama sa araw na ito upang siya ay ating papurihan. Kaya naman, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po ay manalangin ng personal sa ating Panginoon. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Isang masayang umaga po ang aming ibinabalik sa inyo, Panginoon, dahil kami po ay binigyan nyo ng panibagong buhay at kalakasan na siya po naming magagamit ngayon sa aming pagsamba at pagpupuri sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, kung papaanong sa buong isang linggo, andun po ang pangunguna mo, ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Andoon po yung pagtulong mo sa aming mga pangangailangan. Hindi ka po nagkukulang sa lahat ng bagay. Meron mang mga pagkakataon na parang hindi ka namin nararamdaman, maari, Panginoon, mas malaki yung pagkukulang namin sa inyo. Kaya naman, humihingi po kami ng kapatawaran. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga sala na nagawa, na isip, na salita, Panginoon, mga bagay na nakadulot kami ng sama ng loob sa iba. Panginoon, patawad po. Ang aming mga puso, Panginoon, ay isinusuko namin sa inyo at kami nagpapalinis. Malaya po kayong kumilos sa aming mga buhay ngayon. Malaya po namin kayong maranasan. Dahil ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago kailanman. Tapat bawat araw. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Dahil sa inyong mga nilikha, nararapat lamang, Panginoon, na ibalik namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Walang hanggang papuri at pasasalamat, Panginoon, ang aming iniaalay sa iyo ngayon. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang aming maitaas. Ikaw ang tunay na mabigyan namin ng ngiti sa aming pag-aawitan. At ikaw din ang aming marinig sa mga salita na aming maririnig sa umagang ito. Inaanyayahan po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Upang, Panginoon, ang bawat salita na aming maririnig ay magsisilbing gabay sa aming buhay sa araw-araw. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil ngayon, andito kami upang ikaw ay sambahin, purihin at pasalamatan. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri. Sa inyo po ang umagang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo mag-awitan, basahin po muna natin ito ng may kalakasan mula sa mga awit 47:5-7. Sabay-sabay po tayo. Lumuklok sa trono na ating Diyos, sigawan at trumpeta ang siyang tumutunog. Purihin ng Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awitit purihan ng mga nilikha. Kaya naman tayo po ay umawit, magpuri sa Panginoon gamit ang ating mga kamay. Saan nga ba tayo patungo? Minsan'y naguguluhan dahil sa kasalanan, walang kasiguruhan. Ngunit dahil kay Jesus, may pag-asa na makakamtan. Pinatawad niya mga sala ko, ngayon lubos ang katiyakan. Dahil kay Jesus, lamang
Pasasalamat ang alay sa'yo, walang hanggang kitang sasambahin. Pasasalamat magpakailanman. Ang buhay ko ay inaalay sa'yo. Pagharian mo, yan ang nais ko. Ang pagmamahal mo ay tapat, tunay at totoo. Dulot nito'y kaligtasan at pag-asa. Sa iyong piling mundo ko'y gumaganda. O kay saya nitong nadarama. Ang puso ko'y nagagalak dahil sa pag-ibig mo. Puso ko'y sumisigla sapagkat kapiling ka. Ang puso ko'y nagagalak dahil sa pag-ibig mo. Puso ko'y sumisigla sapagkat kapiling ka. Sa iyong piling di ako mangangamba. Panatag ang aking nadarama. Purihin natin ang Diyos! Purihin ka, Panginoon. Itatanghal, luwalhatiin ang pangalan mo, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Itatanghal, luwalhatiin ang pangalan mo, Jesus. Sa iyong piling mundo ko'y gumaganda. O kay saya nitong nadarama. Ang puso ko'y nagagalak dahil sa pag-ibig mo. Puso ko'y sumisigla sapagkat kapiling ka. Ang puso ko'y nagagalak dahil sa pag-ibig mo. Puso ko'y sumisigla sapagkat kapiling ka. Sa iyong piling mo'y ako mangangamba. Panatag ang aking nadarama. Purihin ka, Panginoon. Itatanghal, luwalhatiin ang pangalan mo, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Itatanghal, luwalhatiin ang pangalan mo, Jesus. Salamat, salamat sa'yo. Ang buhay kay Kristo ay naranasan ko. Salamat, salamat sa'yo. Tagumpay ni Kristo ay naranasan ko. Salamat, salamat sa'yo. Pagbuhay kay Kristo ay naranasan ko. Salamat, salamat sa'yo. Tagumpay ni Kristo ay naranasan ko. Ang buhay ni Kristo ay naranasan ko. Ang buhay kay Kristo ay naranasan ko. Ikat po natin ang malakas na palakpakan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
Dahil naranasan namin ang buhay na kasama ka. Kapayapaan, kapayapaan ang lagi naming nararanasan. Hindi may paliwanag ng aming mga puso yung peace na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming pagpupuri sa pamamagitan ng pag-awit. Purihin mo ang Panginoon ayon sa iyong nararamdaman. At sa bawat karanasan mo sa Panginoon, awitan mo siya ng buong puso. Let's sing. Praise your name, Jesus. We honor you, Lord, sa aming kalagitnaan ngayon. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming lakas. Kasama namin sa bawat araw. Hallelujah. Ikaw, Diyos, awitan kita. Itataas ka. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Let's sing. Walang hanggan, yes Lord, Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan.
Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang aming papuri. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Yes, Lord! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, Purihin mo ang Panginoon ang buong puso. Yes, Lord. Ikaw ang mahalaga sa buhay namin. pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa. Pupurihin ka sa awit, itataas Yes, ang Lord. aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking. Come on. Itatanghal sa buhay ko. Yes, Lord. Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Praise your name, Jesus. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ka, O Jesus. Salamat. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning. Ayan, salamat po sa Panginoon dahil tayo ay sama-sama ngayon dito sa church. Amen? Okay. Sige po, pwede na po kayong maupo. Okay? Sit down muna. Sit down. Batiin mo po yung iyong katabi ng Happy Sunday. Ayan. At sa lahat po ng nanonood online, Happy Sunday po mga kapatid. Again, babatiin po natin ang mga nasa online. Sabay-sabay po tayo ha. Pagbilang ko po ng 1, 2, 3, sisigaw tayo, babatiin natin sila. Happy Sunday. Okay, ready na ba kayo? Okay, iparamdam natin sa kanila na kahit nasa bahay sila or nasa ibang bansa, sila ay ating kapamilya. Okay, ready? 1, 2, 3! Ayun. Palakpakan natin ang Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Okay. Ngayon po ay anong buwan na ng taon? September. Ano po ang unang pumapasok sa isipan natin kapag pumasok na ang September? Merry
Christmas! Alam niyo po ba na sa Pilipinas lang, sa Pilipinas lang, nagsisimula ang Pasko ng September. Pero sa iba naman po, hindi. Sa kanila po, December. Pero sa ating mga Pilipino, sa sobrang pagmamahal natin sa celebration, okay, sa pagsasama-sama, maging sa Pasko, okay, September pa lang, nagse-celebrate na tayo. Sino po dito nakapag-decorate na ng bahay? Nakapaglagay na ng Christmas lights, ng Christmas tree. O, sino po nakapag-design na dito? Ayan, yung iba po nakapagtayo na, no? Yung iba naman namimili na. O, yung iba naman meron ng paunti-unting nilalagay. Meron po akong alam, nakapagtayo na po ng Christmas tree. At talagang nung nakita ko, ang ganda. Yung aming pong Tita Lair sa Mindoro ay talaga namang nakapag-decorate na. Oh, ang ganda-ganda po. So, ang Christmas sa Pilipinas nagsisimula sa Ber months. September. Okay. Tatanungin ko po kayo. Ano pa po ang ginugunita tuwing September? Martial law? Ano pa po? Sige, ano po? Birthday ni? Dito po. Okay, birthday po ni Mary daw, okay? Hindi ko po alam kung may basis ba talaga na September 8 yon. Pag-aaralan ko po yan, okay? Ano pa po? Ay, magkasunod po kami ng birthday. Dahil 7 po ako, 8 siya. Tama? Okay, ano pa po? Ginugunita natin pag September. 9? Ano yung 911, Ninang? Ayun, okay. Oh, yun. Twin Towers, tama po ba? Okay, yan. Lagi natin yung inaalala. September 11 yun, Ninang, no? Tama ba? Okay, September 11. Yan. Alam natin yung mga yan kasi nangyari yan, napakalaking news niyan worldwide. Okay? Meron pa tayo isang ginugunita. Ito siguro medyo bago lang to kaya hindi tayo masyadong aware. Okay? Ito. Basahin nyo nga. Sa mga nandyan po, pwede nyo makita dito. Dito naman po, dyan. Okay, sige, basahin po natin. Ano po? Ayan. Ang September po pala ay Suicide Awareness Month. Ha? Parang ngayon ko lang narinig yung suicide, Suicide Awareness Month na yan, Pero po, marami pong mga tao na ngayon, okay, ang nagbibigay sila ng awareness about suicide. Okay? Sila po ay, kumbaga, hindi nagpo-promote Ano bang tawag doon? Advocacy nila na tulungan or ipaalam sa mga tao na merong ganitong nangyayaring krisis. Naunawaan po natin? At alam niyo po ba, according sa National Alliance on Mental Illness, basahin po natin suicide is the second leading cause of death for people ages 10 to 14 and the 12th leading cause of death in the US. So suicide daw, nakaka-shock, 'di ba? Baka, minsan isipin mo, sakit sa puso, ang pinakadahilan kung bakit namamatay ang mga bata sa US, ages 10 to 14. Sino dito 10 years old? Ay, si Gwen daw, 10 years old. Si EJ, 10, di ba? 14. Si EJ, imagine niyo po si EJ, yung anak po ni Pastor Joash na panganay. Pakaliit. Pero, ang ginagawang way para mamatay ay magpakamatay. 10 to 14. At ito daw po yung 12 leading cause of death in US. At sa Pilipinas po, mga kapatid, kasi ito po ay seryosong bagay. Hindi po ito tinatawanan, hindi po ito para alam yung tabu, yung hindi pag-usapan, kailangan na po itong pag-usapan.
Dahil po, ito na ang nagiging, kumbaga, top ways to die. Yun na yung ano nila. Okay? Suicide. At dito po sa Pilipinas, marami rin pong mga kabataan. Okay? Hindi lang po tayo aware, pero marami pong mga kabataan, ages 10 to 14, at even adults, ay nakakaranas ng suicidal thoughts or nakakaranas ng gustong magpakamatay or nagpapakamatay. Nakakarinig po tayo sa balita na mayroong isang lalaki na ganitong edad, nagpakamatay. Bakit? Dahil sa depression. So, ito po ay ongoing na crisis po sa atin worldwide. At alam niyo po ba, may shinare sa akin si Jovan. Nasaan si Jovan? Nasa taas ata. Sa Japan pala, meron po silang tinatawag na parang forest daw. Okay? Di ko alam kung suicide forest ba ang tawag nila. Na kung saan, doon pupunta yung mga tao para magpakamatay. May specific forest na inalat para doon dahil lagi doon nagpapakamatay. Kaya kilala na yung forest na yon na doon nagpapakamatay ang mga tao. Grabe no po. Nakikita po ba natin yung bigat? Okay, ito pa, sabi din po sa National Alliance on Mental Illness, more women attempt suicide. Ayan, mas marami daw pong mga babae ang nag-a-attempt mag-suicide than men. But it is 4 times more likely that men will die of suicide. 4 times daw more likely na ang lalaki itutuloy. 'Di ba? Akala natin yung mga lalaki, sila yung mga, sabihin natin, let me just use the term strong. Pero, ayon sa kanilang study, ang lalaki daw ang mas may tendency na ituloy. Ang babae, nag-a-attempt. Pero ang lalaki, mas malaki ang tsansa na ituloy nila yun. So, grabe rin yung ano sa mga lalaki, no? Nakuha po natin? Nagets po natin? So, hindi lang po mga kabataan, hindi lang po mga young adult, kahit po mga adult at even old age. Kumbaga, doon na sila papunta, nauunahan pa nila. Bakit? Ano ang main reason? Ano ang mga dahilan? Bakit ito ay nararanasan ng mga tao? Bakit nagkakaroon ng suicidal thoughts? Bakit nagkakaroon ng kaisipan na gusto nilang i-end ang buhay nila? Bakit? Ayon po sa pag-aaral, may mga dahilan po, may mga factors na nagko-contribute. Bakit po nila ito or natin naiisip itong mga bagay na to? Una, hindi ko na po lalahatin, pero isa-summarize ko lang po, traumatic experiences. Nagkaroon ng childhood experience na trauma, nadala hanggang pagtanda, okay? Hanggang sa pile up. Hindi na-deal, hindi na-heal. Ano pa? Okay? Pwede rin pong mental illness. At ito pong mental illness na to, we are now being aware of this. Hindi po ito biro. Dahil especially sa panahon ngayon, marami pong, actually noon, hindi naman po ito, kumbaga, hindi ito uso eh. Tawa ba? Hindi ito na pag-uusapan. Pero ngayon po, kung kayo po ay susubukan ninyong pumunta sa school ng mga kabataan, iba po, nagtatry, baka kasi maano tayo sa Facebook eh. Kaya action na lang. Okay? Ganon. Ano pa? Umiinom ng mga iba't ibang poisonous substance. At masasya ka sa age nila. Na naiisip na nila, yon. Bakit at a very young age ay naiisip yon? Nagkakaroon na ng mga symptoms ng mental illness. Yung iba naman, kaya nila naiisip magpakamatay dahil sa sobrang hirap ng kanilang nararamdaman sa katawan.
Yun pa, medyo mayaano mo pa eh. 'Di ba? Kasi sobrang hirap na ng katawan, gusto niya nang i-end. Parang ayoko na. Okay? Pwede rin po yan. At marami pa pong ibang factors. Okay? Makikita po natin yan. Pag nag-search po kayo, marami po kayong makikita. Pero alam niyo po, lahat ng yan, kumbaga it boils down doon sa emotion, they are feeling hopeless. Wala nang pag-asa. Wala na. Para saan pa ako mabubuhay? Wala nang pag-asa. Mas maigi pang mamatay na lang ako kaysa maramdaman ko to. Parang ganon. Nakuha po natin? Ano pa? Feeling of helplessness. Yung para bang kahit anong gawin, wala nang makakatulong sa akin. Ano pa? Feeling of being alone. Mag-isa. Nakaranas na kayo ng ganon? Kahit ang daming tao sa paligid ninyo, pero feeling ninyo, mag-isa kayo. Nakaranas na po kayo ng ganon? Ako, may nakikita akong tumatango. At marami rin po akong nakilala. Even Christians, even believers, hindi po tayo exempted, even believers are experiencing yung deep, yung malalim na yon na, hindi lang loneliness eh. Feeling of being alone. Itong emotion na to, okay, madalas, dahil nga po ang mental illness ay merong kinalaman or mental health ay may kinalaman din sa emotions. Okay? Ito po ang nagiging dahilan upang kitilin nila ang kanilang sariling mga buhay. At alam niyo po kung anong greatest contributor? Alam niyo po kung ano? Pamilya. Yung mga tao na nag-a-attempt mag-suicide, kahit adult na po, napupunta doon sa pamilya. Yung reason, yung pinaka-main factor, saan? Pamilya. Meron din pong iba na hindi, pero mostly, napupunta saan? Ano ang reason? Family. Yung family po, na basic unit ng society. Okay? Basic unit. Sino po dito ang may asawa? Ayan. Sino po ang merong anak? Ayan. Kung may asawa ka, may pamilya ka. Kung meron kang anak, may pamilya ka. At yan ang basic. Pag basic po, okay? Pag basic, yan yung kumbaga, minsan nane-neglect, pero pag yan nawala, kawawa ka. Nakuha natin? Pag ang tubig nawala, kawawa po tayo. Kapag ang hangin nawala, kawawa po tayo. Basic, pero sobrang importante. So, ang pamilya po ay in-establish ng Diyos at may napakalaking role sa buhay ng bawat isa. Bakit? Pag ang pamilya ay sira, ang mga anak sira din. Kapag ang pamilya ay hurt, ang mga anak hurt din. Sino po mag-a-agree? Di ba po? Ayan, nagtaas si ate doon with conviction. Tama po ba? Kaya po, very important ang family. At alam niyo po, sa counseling at mental health, napakahalaga din po ng family for restoration, for healing. Kung paanong kaya niyang i-destroy, ganun din kaya ng pamilyang buuin muli. Nakuha po natin? Gayon po ang power ng family. Sabihin mo nga sa katabi mo, that's the power of family. Basic, pero very powerful, very important. Amen? Now, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay may kinalaman sa pamilya. Oh, yakapin mo na yung katabi mong kapamilya mo. Okay? Ayan. Nandun pa rin po tayo sa series na The Role of the Church in Christ's Mission. Okay?
Pero bago po tayo magtuloy, manalangin po muna tayo. Okay, let's pray. Father God, nagpapasalamat po kami, Lord, sa umagang ito na kami po ay makakarinig ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, ihanda mo po ang puso ng bawat isa at anumang hadlang, Panginoon, na meron upang matanggap namin ito fully, ay amin pong isinasantabi sa iyong paanan ngayon, Father God. And we pray in Jesus' name na bawat isang makakarinig ay magkakaroon ng revelation mula sa banal na Espiritu at magkakaroon ng empowerment mula sa Holy Spirit na isapamuhay, Panginoon, ng iyong salita. Maraming salamat po, Lord, dahil nandito ang iyong salita upang kami ay gabayan, upang kami ay isanctify, upang kami ay tulungan na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Gamitin niyo po ang inyong lingkod sa umagang ito at i-glorify mo po ang iyong pangalan, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, again, nasa series po tayo ng Role of the Church in Christ Mission. Tatanungin ko po uli kayo, quiz. Small quiz lang tayo. Sino pong nakakaalala? Ano po ba yung twofold mission ni Jesus Christ? Okay, may dalawa po yung parte. Yung kanyang mission dito sa mundong ito. Dapat po, alam natin ito. Okay? Ano po yung una? Ano po yung unang mission ni Jesus? Sige nga po. To redeem. Okay? To make redemption possible for everyone. So yun yung una. Nagawa na po ba ni Jesus yon? Yes. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Dahil po doon, naging posible na para sa atin ang redemption. Okay? Ano po yung pangalawa na mission ni Jesus Christ dito sa mundong ito? Yung second part, kumbaga. Okay? To start a movement of messengers of redemption. Ibig sabihin, magsimula ng isang movement, okay, na itong mga nakatanggap ng redemption ay ibabahagi rin sa iba yung kanilang natanggap na redemption. Nakuha po natin. Nangyayari na po ba ito? Parang hindi po kayo kumbinsido. Nangyayari na po ba ito? Amen. Bakit? Kung hindi po ito nangyayari, hindi po makakarating sa atin ang magandang balita. Nakuha po natin? So, nung simula pa lang noon, na kinumisyon ni Jesus Christ ang mga disciples, ginawa na po nila ang pagbabahagi ng mensahe ng redemption through Jesus Christ. Kaya hanggang ngayon po, nagpapatuloy. Amen? At nawa tayo din ay maging parte noong movement na yon. Amen po ba? Amen po ba? Ayan, okay. Sige. So ang ating pong pagbibigyang focus naman po sa ngayon, okay, ay tayo po, we as the church are the household of God. Tayo po daw ay household or family of God. Okay? Ayan. Sino po dito ang may pamilya? Okay, lahat po tayo, no? We have a family. But in Christ, tayo po na tumanggap kay Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas ng ating buhay, guess what? Meron ka na ngayong mas malaking pamilya. So yung katabi mo ngayon na hindi mo kadugo, pero siya ay nanampalataya kay Jesus Christ bilang Diyos at kanyang tagapagligtas, guess what? Kapamilya mo yan. At kapag ikaw ay nagpunta, halimbawa, sa Zimbabwe, at meron ka doong nakilala na nananampalataya din kay Jesus Christ, guess what? Kapamilya mo yun. At pag ikaw ay nagpunta sa Mindanao, at meron ka doon nakita na tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior, guess what? Kapamilya
mo yun. Ang lawak ng ating pamilya. At kung gaanong kahalaga po ang basic unit of the society, ganun din pong kahalaga ang pamilya ng Diyos. It can break or it can build up. Amen? Basahin po natin, mga kapatid. Ayan, itong verse na ito sa Romans 8:14 to 17 at saka po Galatians 4:4-7. Ito po ang ating gagawin. Itong part po na ito, tingnan nyo po sa inyong mga Bibles, yung Romans 8:14-17. Ito pong parteng ito, tingnan nyo po sa inyong Bibles, yung Galatians 4:4-7. Okay, bibigyan ko po kayo ng time na buksan ang inyong mga Bibles sa inyong phone or meron po kayong physical Bible. Okay? Okay, kung wala naman po kayong dala, meron din po tayo dito sa screen. Pero I encourage you po, kung meron po kayong dala, ay buksan po natin. Okay. Okay na po? Mukhang si Tita Meli gustong basahin eh. Tita Meli? Okay po, Romans 8:14-17. Romans 8, ayan, 14-17. At dito po sa kabila, Galatians 4:4-7. Okay. Magyayaya po ako na magbabasa dito sa unahan. Isa po mula dito at isa po dito. Okay? Sige po. Sino pong gustong mag-volunteer? Ate Monica, parang nakikita kong gusto mo mag-volunteer. Mamaya, Romans muna po tayo. Okay, sa Romans muna. Okay, Tita Meli? Ayan. Sige po. Let us read po Romans 8:14-17. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. 16. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 17. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Praise God. Thank you po, Tita Meli. Next naman po ay Galatians 4:4-7. But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. Salamat po. Palakpakan naman po natin ang Lord sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Okay, sige. Atin pong himay-himayin ito. Malalaman po natin dito what it means to be part of God's family. Okay? And we will also learn papaanong tayo ay magiging katuwang ng Diyos sa kanyang mission dito sa lupa. Okay. Sabi po dyan, Romans 8:14-17. For all who are led by the Spirit of God are, sige po, sagutin niyo po ako ha. For all who are led by the Spirit of God are, for you did not receive the spirit of to fall back into fear, but you have received the spirit of as by whom we cry, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are, and if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be with Him.
Sabi po dito sa Romans 8:14-17. By the way, ang Romans po at Galatians ay parehas sinulat ni Paul para sa churches. Okay? Church po sa Rome, church po sa Galatia. So, he is talking to people of mga believers po ito. Okay? Mga believers of Christ. Now, sabi dyan, kung sino daw po ang led by the Spirit, ay sons of God. Sino po dito ang tumanggap ng Holy Spirit nung siya ay kumilala kay Jesus Christ bilang Diyos sa tagapagligtas? Amen. Sabi nga po, di ba, yung ating pag tayo ay na-born again, hindi po yun relihiyon or anuman, yun po ay experience na kung saan ang ating espiritu na patay dahil sa kasalanan ay binigyang buhay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. At ano yung nagbigay buhay sa atin? Ang Diyos mismo, ang banal na espiritu. Kaya sino man ang merong Holy Spirit sa kanyang puso, sa kanyang buhay, sila daw ay sons of God. Yung sons po na ginamit dyan, hindi po yan male lang, male or lalaki lang. Yung sons po dyan sa original na pagka-translate ay child. Nakuha po natin? Pero kasi dati sa kanila, meron talagang factor yung lalaki. Kaya ang ginagamit po ay sons. Pero it pertains to child. So sons and daughters of God. So kung sino man daw po ang may banal na espiritu ay anak ng Diyos. For you did not receive the spirit of slavery. So yung natanggap po natin na spirit ay hindi para tayo ay alipinin muli. Kundi ito po ay spirit of adoption. Sabi mo sa katabi mo, adopted ka pala. Lahat po pala tayo ay orphan. Pero dahil sa banal na espiritu, sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, tayo po ay inadopt ng Diyos. Napakapalad po natin. Amen? Amen po. At dahil po doon, nakakaiyak tayo sa Diyos ng Ama. Wow. Very close relationship. Father and son or daughter. Okay. Next po. Yun daw pong banal na espiritu ang naging witness ng ating spirit, with our spirit, na tayo ay children of God. At kapag children, tagapagmana daw po tayo ng Diyos. Woo! Alam niyo po yung inadopt, tapos binigay lahat ng mana, ang term nila, ang swerte. Pero tayo po, hindi swerte ang pinaniniwalaan natin eh. We know na ang Diyos ang sovereign sa lahat. At lahat ng bagay ay nasa kanyang kontrol. Kaya ang anumang pagpapala, anumang sakuna, anumang suffering, yan ay under the sovereignty of God. Amen? So, binigay lahat ng mana. Tagapagmana po tayo kasama ni Kristo. Again, hindi po dahil mabait tayo or dahil pogi or maganda. Pero dahil kanino? Kay Kristo. Kasi dapat, yun ay para kay Kristo. Pero dahil nakipag-isa na tayo kay Kristo, kasama tayong naging tagapagmana. Wow! Tingnan mo yung tagapagmana ng Diyos na yan sa iyong katabing yan. Okay? At sabi doon, okay, sige. Now, let's go to Galatians 4:4-7. Again, si Paul pa rin po ang nagsusulat nito, pero ibang church naman. Okay. Sabi dyan, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, kay Mary, okay? Nasabi niyong birthday niya, born under the law. Siya daw ay pinanganak under sa law. At yung law, yun ang nag-i-implement ng kaparusahan sa kasalanan.
Ngayon, ano ang purpose niya? To redeem. Again, ito ang mission ni Jesus Christ, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Again, adopted ka pala. Tayo pala ay adopted as sons. Now, and because you are sons, God sent the Spirit of His Son, this is the Holy Spirit, into our hearts, crying, Abba, Father. Ang bata, si Bebo po, example ko na yung anak ko, no? Kapag po yan, umiyak sa akin, Enna! Ina po kasi tawag sa akin, Enna! Enna! Ako po, para bagang hindi ko mapigilan yung sarili ko, marami kasi sinasabi, hayaan mo, hayaan mo umiyak, hindi ko po kaya. Kapag nagka-cry na ang anak ko para sa akin, joy po sa akin na ako yung hinahanap niya. Alam mo yon? Yung para bang kahit pagod ka na, pero dahil hinahanap ka ng anak mo, masaya ka. Kasi alam mo na ikaw ang desire ng anak mo. Nakuha po natin. Ganon din po with our Father in heaven. Nagre-rejoice po ang Panginoon kapag tayo ay tinatawag natin siyang Ama, Father, at yung relationship natin sa Kanya ay close. Amen? And sabi dyan, so you are no longer a slave. Okay, minaulit-uli, no? Hindi na daw spirit of slavery, hindi na daw tayo slave, pero mga anak. And if a son, then an heir through God. Now, what we can learn from this? Una po, mga kapatid, we are children of God. Meron pong isang nagsabing sikat na sikat. Okay? Hindi ko na po papangalanan. Pero ang sabi po niya, i-quote ko po sabi niya dito, religions are like different languages in order to arrive at God. Yung religion daw, different languages daw yon, iba't ibang lengguwahe daw yun ng tao para makaabot sa Diyos. But God is God for all. Ang Diyos daw ay God ng lahat. Since God is God for all, then we are all children of God. Nag-a-agree po kayo doon? Ha? Alam niyo po, pag unang beses ninyong papakinggan, mukhang okay. Pero kung hihimayin po natin mga kapatid, meron pong slight na medyo hindi natin, kailangan nating i-check mula sa scriptures. Okay? Sabi po niya, himayin natin Sabi niya, ang religion daw po, paraan niya ng tao. Iba't ibang paraan. Nandiyan yung Hinduism, Islam, ano pa, kung ano pang isim-isim. Okay, Christianity, and so on and so forth. Ito daw pong mga relihiyon na to ay, ano daw? Iba't ibang paraan lang yan ng tao. Iba't ibang language lang yan ng tao para makaabot sa Diyos. At ang Diyos, God siya ng lahat. Siya ay God para sa lahat. Kaya, regardless kung ano yan, anak ka ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Okay, now, himayin po natin. Una po, ang religion. Okay? Ang religion, sinasabi niya kasi dito, regardless kung anong relihiyon mo, anak ka ng Diyos. Nakuha natin? You are considered a child of God. Now, himayin po natin. Ang religion, totoo po na ito ay paraan ng tao para abutin ng Diyos. Tama? Iba't ibang paraan. At marami pong lumalabas pa na mga paraan para maabot ang Diyos. Mga gawa ng tao para abutin ang Diyos. Ang relihiyon po kasi, way yan ng tao. Okay? Tama naman po yun. Tama rin naman po na ang Diyos ay Diyos para sa lahat. Dahil ang pag-ibig niya ay para sa lahat. Nakuha po natin? Hindi para kay Kuya Arthur lang, hindi para kay Ate Joan lang, hindi para kung kanino lang. Ito po ay para sa sanlibutan. At yun po ay tayong lahat. Nakuha po natin? Pero, hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Ha? Grabe ka naman, Ate Jaffa.
Hindi lahat anak ng Diyos. Lahat nga, tinatry abutin ng Diyos. Yun nga po eh. Dahil ang tao, hindi kayang abutin ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos po ay perfect, holy. At tayong mga tao ay corrupt. May kasalanan po tayo at never nating maaabot ang Diyos kahit ano pang gawin natin. Nakuha po natin? Pero dahil ang Diyos ay God for all, ang pag-ibig niya ay ibinigay niya para sa atin kahit tayo ay makasalanan pa. Sa pamamagitan nino, Jesus Christ. Kaya, para ikaw ay maging anak ng Diyos, kailangan makiisa ka sa anak din ng Diyos, si Jesus Christ, Son of God. At sa pamamagitan niya, tayo ay adopted sons and daughters. So, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Nakuha po natin? Huwag naman po kayong lalabas sa sasabihin mo, hindi ka anak ng Diyos. Huwag naman pong ganun. Okay? Ang gusto po natin, maging anak sila ng Diyos. Nakuha po natin? Yun ang goal natin. Pero, hindi po tama na lahat ay anak ng Diyos. Sino lamang po ang mga nakipag-isa kay Kristo at ang tumanggap ng banal na Espiritu. Basahin po natin itong sabi ni R.C. Sproul. Okay, isa po siyang sikat na preacher at theologian. Sabi niya dyan, nobody is born into this world a child of God. We are born as children of wrath. Kaya po, kapag tayo pinanganak, ang ating pong matatanggap ay yung wrath ng Diyos sa kasalanan. Pero sabi dito, the only way we enter into the family of God is by adoption. And that adoption occurs when we are united to God's only begotten Son by faith. So maliwanag po na sa pamamagitan lamang po ni Jesus Christ, kaya tayo ay naging anak ng Diyos. Kaya ikaw ay may personal ng access sa Ama. Dahil, kanino po? Kay Jesus Christ. Kaya mo masasabi na ikaw ay child of God, hindi dahil sa iyong mga ginawa o anuman, kundi dahil kay Jesus Christ. Naunawaan po natin. So tayo ay anak ng Diyos, we are children of God, because we are saved by grace through faith alone ni Jesus Christ. Naunawaan po natin. Okay. So, unti-unti po akong nag-ano ng gospel, ha? So, i-capture nyo po yan, mga kapatid. Okay. At dahil po dyan, tayo po ay pagmamayari na ng Panginoon. Kapag si Lola Henya ay nagkaroon ng anak, sasabihin ba niya na hindi akin yan? Diba? Ito nakakatuwa. Adopted tayo, mga kapatid, sa pamilya ng Diyos. Pero anong sasabihin niya? Akin yan. Wow. Grabe, mga kapatid. Na-feel nyo ba? Hindi po tayo belong dapat doon sa pamilya ng Diyos. Pero, dahil sa kanyang anak at sa banal na Espiritu, sasabihin sa atin ng Ama, akin yan. Anak ko yan. Woo! Ibang level. Amen? Ganun na po ang identity natin ngayon. Hindi para tayo ay magmalaki, kundi para lalo tayo ay mahumble dahil kinahabagan lang tayo. Amen po ba? Kaya ayokong tanggalin yung salitang adopted eh. Kasi minsan, marami na dahil sila ay anak na ng Diyos, nagiging mapagmataas. Pero kapatid, paalala, adopted ka lang. Hindi sa pamamagitan ng gawa mo and all, bakit ka nakasama sa pamilya ng Diyos. Pero kundi dahil sa banal na Espiritu, pagmamay-ari ka na ng Panginoon. Wow! Damihin mo nga yun. Pag sinabi mong, I am a child of God, it means you are His. Ikaw ay Kanya. Sabi nga, so why worry? Dahil ikaw ay Kanya na. Amen? Amen. Okay.
Again, yung pong ating pagiging adopted sons and daughters is sealed by the Holy Spirit. Sealed po tayo ng banal na Espiritu. Forever po yan, mga kapatid. For eternity po yan. So, ibig sabihin, hindi na mawawala yung identity mo na yan dahil nasa iyo na ang banal na Espiritu. Forever, for eternity. Amen. Now, next po. Okay, una, tayo po ay children of God. And now, we are a family of believers. Okay. Nasabi po ni Ninang May last week na ang church daw po ay hindi building. Tama? Nakasanayan na kasi natin pupunta tayo ng church. So, ang iniisip natin kapag church ay itong building na ito. Pero mga kapatid, again, in the Bible, ang church po ay yung gathering ng mga believers ni Jesus Christ. So, regardless kung nandito tayo, or nasa Palawan tayo, or kung nasaan man, basta tayo po ay sama-sama, tayo po ay church. At kahit tayo hiwa-hiwalay, church pa rin po tayo. Nakuha po natin? So, hindi po building, pero ito po ay isang pamilya. Ang church po ay isang pamilya. Related to each other, nagkikare sa isa't isa, at nagmamahal sa isa't isa. Kung ang pamilya po, merong pagmamahal, merong pag-iingat, merong pag-nurture, ganun din po ang pamilya ng mga believers ni Jesus Christ. Amen? So yung katabi mo pala, na kapatid mo sa Panginoon. Okay. Kapamilya mo yan. So dapat alagaan mo siya, mahalin mo siya, mag-care ka sa kanya. Nawaan po natin? Amen po. Now, basahin po natin tong quote na ito. Church is not a place. It is a body, a family with blood ties through Jesus Christ. So, hindi man po tayo magkakadugo. Yung dugo talaga ha. Okay? Pero, ang dugo ng Diyos na naglinis po sa atin, yun po ang bind? Tama ba, TK? Nagbabind. Nagbubuklod, okay, sa atin bilang isang pamilya. Okay? So, okay. So, sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus Christ, tayo ay na-redeem, tayo po ay kasama ngayon sa pamilyang ito. Huwag mo nang awayin yung kapatid mo sa Panginoon. Kapatid mo yan eh. Huwag mo nang ichismis yung kapatid mo sa Panginoon. Kapatid mo yan eh. Nakuha po natin? Let us be a family na kapag may dumating, hindi lang basta natin wini-welcome. We nurture. We let them grow in love and grace and in the Lord Jesus Christ. Nakuha po natin? At ikaw din naman, na parte ng church, the church is your place kung saan you can grow, you can be nurtured, you can be loved in the Lord. Amen? Alam niyo po, nakakalungkot lang mga kapatid. Kasi ngayon, sa church, ang dami ng issues. Na kung saan, marami mga believers ang nakakaranas na sa mismong church, sa katawan ni Kristo mismo, sila nakakaranas ng bullying, ng harassment, ng abuse. Hindi ko na po ito isa-sugarcoat dahil ito po ay nangyayari. Nakakalungkot po. Amen? At kung halimbawa, isipin ko, nalulugod ba ang Panginoon sa ganung kalagayan ng kanyang pamilya? Na sila mismo nagsisiraan, na sila mismo nagsasakitan. Parang kung ako ang magulang, hindi ako matutuwa. Hindi ako masasaya. Hindi ako malulugod. Kundi ako ay, kumbaga yung term, mamimighati. Tama po ba? Let us be a family of believers. Let us love
and nurture each other. Dahil mga kapatid, kailangan po natin ang isa't isa. Tama? Si Loreline, kailangan niya si Nika. Si Nika, kailangan si Ate Faye. Si Ate Faye, kailangan si Tita Sol. Tita Sol, kailangan si Tito Nasi. Tito Nasi, kailangan si Tita Nene. Tita Nene, kailangan si Tita Meli, si Ate Agnes. Konektado po tayo. Mga kapatid, tandaan po natin yun. Amen? At sabi po dito ni Timothy Keller, si Timothy Keller po ay isang well-known na apologist. Kumbaga pinagtatanggol po niya ang faith natin in Jesus Christ, pero namatay na po siya. Okay? Sabi niya dyan, you can't live the Christian life without a band of Christian friends, without a family of believers in which you find a place. Church is where you find a place. Again, gusto kong sabihin, ang church, ang pamilya ng Diyos, this is where you find a place. Diyan ka makakahanap ng lugar. You belong there. You can grow, love, and be nurtured in the family of believers. Hindi lang ikaw ang manunurture, pero magamit ka rin ng Diyos para manurture yung iba. Amen? Let's go back doon sa plano ng Diyos, yung design ng Diyos sa kanyang katawan. At alam nyo ba yung 1 Corinthians, tawag dito, 13? Alam nyo ba yung 1 Corinthians 13? Sige nga. Ginagamit po ito sa kasal. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. And so on, and so on, and so forth. Alam nyo ba na hindi yun sinulat para sa couple? Hindi yun sinulat na ang iniisip mag-asawa. Alam nyo ba na sinulat yun para kanino? Saan? Church. Sa pamilya ng Diyos. At yun ang sinasabi ni Paul. Mahalin nyo ang isa't isa. At sabi nga doon, kung meron kang pananampalataya, meron kang hope and all, pero kung wala kang pag-ibig, baliwala. Dahil ang pag-ibig, ang supreme. Amen? Let us love one another just as how Christ loved us. Dahil magkakadugtong po tayo. Sabi nga sa 1 Corinthians 12:26, if one member suffers, all members, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. So, pag may isang nagsasuffer, lahat po tayo. Dama yan. Isang katawan nga eh. Isang pamilya nga eh. Tama po? So, ang kasiraan ng isa ay kasiraan ng kabuuan. Ang karangalan ng isa ay karangalan ng kabuuang pamilya ng Diyos. Kaya magtulungan po tayo. Let's bear with one another. Let us love one another. Amen? Para naman po, pag tayo ay tiningnan ng ibang mga tao, masasabi nila, gusto kong makasama sa pamilyang ito. Kailangan ko itong pamilyang ito. I want to be part of this family. Kesa dun sa sasabihin nila na parang, ay, ganyan naman yung mga yan, ayoko dyan. O kaya sasabihin na, ako ayoko na. Dyan ako na na-hurt ako dyan eh. Well, hindi natin yung maiiwasan. Pero hanggat maaari, tayo po ay maging loving family, caring for one another, praying for one another, suffer together, and rejoice together. Amen? Okay. Meron po akong isang napanood na podcast. Ay, napanood? Das podcast? Narinig. Okay? Napakinggan na podcast. Kasi ano lang yon, pinapakinggan. So now, sabi nung isang babaeng preacher, sabi niya, dati, Tagalogin ko lang po, dati, I hate the church so much. Sabi niya. Sobrang hate ko yung church. Kasi
kahit ako na believer na noon, sa church ako nakaranas ng pinakamatitinding heartbreak, sabi niya. Kaya umalis ako. Pero alam niyo, sabi niya, alam niyo kasi may kausap siyang couple. Alam niyo, God made me realize I cannot hate the church because I am the church. Nagets niyo? Hindi ko pwedeng i-hate ang church ng Diyos dahil ako ay church. Nakuha po natin? Nagets niyo? Hindi ko pwedeng i-hate ang pamilya ng Diyos dahil ako ay pamilya ng Diyos. Ako ay isa sa kanila. Kaya kapag I hate them, I hate myself. Sabi niya. So, anong ginawa niya? She loved the church unconditionally. Sa kabila ng kanyang naranasan and all, minahal pa rin niya ang church. At alam niyo po mga kapatid, nung bumalik siya, nakaranas po siya ng, let me say, healing. Na hindi niya makita nung siya ay galit na galit sa church. Mga kapatid, we are the church. You are the church. You are the family of God. Hindi mo pwedeng i-hate ang ibang mga mananampalataya ni Kristo dahil kaisa mo sila. Tulungan mo sila. Ipanalangin mo sila. Amen? Now, ano nga po uli ang ibig sabihin pag tayo ay nasa household ng Diyos? Una, tayo po ay children of God. Pangalawa, tayo po ay a family of believers. And last, we are members of God's spiritual household. Nisip ko, ano pinagkaiba ng family sa household? Di ba parang isa lang naman yun? Pero nung medyo sinearch ko ng konti, okay, ang household pala, parang ganito. Ito po ay bahay. So lahat ng nandito, kadugo ko man o hindi, part kayo ng household ko. Nakuha po natin, si Abraham po nung dati, okay, marami po siyang servants. Pero itong mga servants na to, hindi niya yung kadugo. Pero pag sinabing household of Abraham, kasama sila. They are part of the household of Abraham. At pag household, may kinalaman po yan sa paggawa, sa chores and all. Lalo na po dati. Ito, servant to. Ito, sa ganito siya. Ito, sa ganyan siya. So tayo daw po ay members ng household ng Diyos. Sabi po sa Ephesians 2:18-20, basahin ko po dito. For through Him, we both have access in one Spirit to the Father. So then, you are no longer strangers and aliens. So hindi na po tayo, hindi po yun yung alien na yung malaki yung ulo na ano ha. Ibig sabihin po niyan yung alien ay tipo bang iba ka. Okay? Hindi ka kabilong, parang ganon. Strangers, okay? Hindi ka kilala. Sabi doon, hindi na daw po tayo ganon. But you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Okay? So, part daw po tayo ng household. We are members. At sabi po dyan, fellow citizen. Sino po dito ang Filipino citizen? Ayan. Sino po ang Canadian? American. Ay, American. Ano pa? May Chinese po ba dito? Okay. Tatanungin ko, sino po dito ang senior citizen? Ayan. Sino po ang pa-senior citizen na? Ayun. Be loud and proud. Okay. So, yung citizenship, it talks about you. Ikaw na Pilipino, it talks about you. Okay? Ikaw na senior citizen, it talks about you. It means you are growing in wisdom. Ayaw mo sabing matanda. Okay? You are growing with wisdom na. Okay? So tayo din daw po, as part of God's household, we are now citizens. Citizens na po tayo ng kingdom ng Diyos. Amen? At sa isang kingdom, merong king.
At lahat ng nasa kingdom, meron po yang role. May function po yan. Okay? So, bawat isa po sa atin ay may function. Meron po tayo, kumbaga term natin, may silbi po tayo sa kingdom ng Diyos. Okay? Bilang citizen ng kingdom ng Diyos. Bilang Pilipino, ano ang ating role para sa ating bansa? Sige nga po, very simple. Bumoto ng tama. Tama po ba? Pag yan ginawa mo, you're doing the Philippines a very big favor. Nakuha natin? So, ganun din po sa kingdom ng Diyos. Basahin po natin yung 1 Timothy 3:14-15. I hope to come to you soon, sabi po ni Paul kay Timothy, but I am writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. So, meron daw pong, kung titingnan ninyo ang Timothy, nagbigay siya ng mga instructions, si Paul kay Timothy, kung papaanong ang mga lalaki dapat kumilos sa ganito, ang mga babae. So, binigyan niya ng instructions. At sabi niya, pupunta ako dyan, okay? Pero sinusulat ko na itong mga to para kung madelay man ako, alam nyo na kung papaano kayong kikilos at gagawa sa household ng Diyos. Ngayon, kung sasummarize po natin yon, it all falls down doon sa being a good steward. Mga lalaki, ganito, mga pastor, lagyan nyo doon, overseer, ito yung dapat gawin, ganito, ganyan. It all falls down sa kung ano yung calling mo, be a faithful steward. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, be a faithful steward. Nakuha po natin? So, as members of God's spiritual household, we must be faithful stewards of God's calling and Christ's mission. Sino po dito ang masasabi niyang may pagkatawag ang Diyos sa kanya? Ay, sorry, baka isipin niyo magpastor lang to eh. Pag kasi tinatawag, isip lang natin magpastor eh, di ba? Let me use the term. Sino dito ang alam niya sa puso niya na may pinapagawa ang Diyos sa kanya? Amen. Amen. Ano pa? Sino pa? Okay? Sino dito ang alam niya na may binigay ang Diyos sa kanya na role? Amen. Kung ikaw ay part ng household ng Diyos, kapatid, hingin mo sa Diyos, Lord, ano yung gusto mong gawin ko sa kingdom mo? Nakuha po natin? Dahil bawat isa po ay mahalaga. Kaya lahat ng role natin, individual man yan o as a whole, meron po yung malaking parte. Let us be faithful stewards. Amen? Okay, so tingnan mo yung katabi mo. Again, anak yan ng Diyos. O yan ay tumanggap kay Jesus Christ. Okay? Pangalawa, kapamilya mo yan. Alagaan mo, ipag-pray mo. Okay? At pangatlo, meron niyang role sa kingdom ng Diyos. Amen? Amen po. That is how yung meaning ng pagiging family household of God. So ngayon, anong gagawin natin? Alam na natin na ganun tayo. Ito po, gusto kong basahin natin tong quote na to. Sabi dyan, church is not an organization you join. It is a family where you belong. A home where you are loved and a hospital where you find healing. Si ano po ang nagsabi niyan? Napakaliit. Si Nikki Gumbel. Ayan, search niyo po siya. Marami rin po kayo matututunan sa kanya. Okay? So, ano naman ngayon kung tayo ay anak ng Diyos? Kung tayo ay pamilya ng Diyos, at tayo ay household ng Diyos, at may role tayo sa kanyang kingdom. Mga kapatid, let us be a home. Let us be like a hospital na kung saan yung mga hurt people can come to us and find healing in the name of Jesus. Yung mga taong lost, when they come to us, they will feel welcome and they will find a family. Amen? That is our role as a family.
in the mission of Christ. Nakuha po natin? Paano natin yun gagawin kung tayo mismo hindi tayo nagmamahalan? Nagets niyo po ako? How can you bring the lost to this family? Pero kayo namang pamilya, hindi kayo nagmamahalan. How can you bring those who need healing? Those who need a sense of hope? Those who need help? Paano mo yung dadalhin dito sa pamilya ng Diyos na to kung tayo mismo, wag na nating palawakin, tayo na lang muna dito sa bukal. Kung tayo mismo, nagsisiraan tayo. Number 1 kalaban po ng community, ng katawan ni Kristo, chismis. Hanggat maari po, bitawan na po natin yan, iwanan na po natin yan. Let's repent of that. Amen? Amen po ba? Lahat po tayo guilty dyan. At some point, tayo yung, alam mo ba? O ganyan, may kulbit. Alam mo ba? Si sister ganito. Sabi niya sa akin, ipag-pray ko daw siya. Yun pala, alam mo ba? May ganon. Putulin na po natin yan, mga kapatid. Because people cannot heal, people cannot come here in our church and experience healing, salvation, grace, and love kung tayo mismo ay broken. Tayo mismo ay hindi united in Christ. Amen po? Amen po ba? Hindi ko na po sasabihin po yung iba, pero i-specify ko po yung chismis. Dahil napaka po yan, silent but deadly. Silent but deadly. Amen? Sa pamilya, let us bring healing. Let us be a light to this world. Yung mga taong nararanasan na hopeless sila, they will find hope here. Yung mga taong nararanasan na they are alone, they will feel that they have a family na kung saan belong sila. Amen? Amen po ba? Okay. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Let us make a gesture. Okay? Tayo po ay maghawak-hawak ng kamay. As a family of believers, okay? At kung halimbawa man, kapatid, na ikaw ay hearing this word, alam mo na sa puso mo, hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa iyong buhay. Hindi mo pa nararanasan na mabigyang buhay muli ang iyong espiritu. Nandun ka pa sa kasalanan. Now is the time, kapatid, that you will experience the redemption of Jesus Christ. You are welcome in this family, and we want you to be in this family. So kung ikaw yon, sige po, maghawak-hawak kamay tayo. Kung ikaw yon, na you want to have Christ in your life, that you want to show God that you believe in Jesus Christ, na siya ang kabayaran sa iyong kasalanan. At sa pamamagitan niya, you will receive forgiveness, salvation. Kung ikaw yon, sumunod ka muna sa prayer na ito. Kahit hindi naririnig ng katabi mo, pero ibuka ng iyong bibig ng merong pananampalataya na sapat at higit pa ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Sumunod ka sa panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Diyos, lumalapit po ako sa iyong harapan. Ako po ay isang makasalanan. Ako po ay sumuway sa iyo. Pero Lord, sa oras na ito, akin pong na-realize na kailangan ko si Jesus Christ. Kaya Panginoon, tinatanggap ko po si Jesucristo sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ako po ay nagtitiwala na ang kanyang ginawa ay sapat upang ako ay maligtas. Ako po ay inyong patawarin sa aking mga kasalanan. Tinatalikuran ko na po ito. At ang nais ko po
ay mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po ako na ako ay lumago sa aking relasyon sa iyo. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong redemption, sa iyong pagpapatawad. In Jesus' name, amen. Kung ikaw yon kapatid, nanalangin ka, na nais mo na tanggapin si Jesus Christ sa iyong buhay, welcome to the family. Yay! Salamat sa Panginoon at welcome po kayo sa pamilyang ito. Dalangin po namin na kami po ay makatulong din sa inyo, kasama po namin kayo sa pag-grow sa Panginoon. And now, huwag niyo muna kayo maghiwa-hiwalay ng kamay uli. Hawak-hawak po ulit tayo ng kamay. Okay. Now, as a gesture, hawak-hawak tayo ng kamay. As a family, we will pray for restoration. Hindi lang po sa atin, kundi sa buong church ni Jesus Christ. Sa mga nasaktan and all. Let us be a loving and gracious community. Okay? Manalangin po tayo. Father God, lumalapit po kami, Panginoon, sa iyong throne of grace. As a family, your family here in Bukal. Hawak-hawak po kami ng kamay, Panginoon, showing that we love each other, that we care for each other, that we will care for each other. Help us, Lord, na mag-heal ang aming puso doon sa mga past na hurt na aming naranasan in the church. And help us to love your church. Because if we love your church, we love ourselves. And we love you. Tulungan mo po kami as your family dito, Panginoon, sa Bukal. Na we will bring the message of reconciliation to this place. That we will be a light, a salt in this place. That we will preserve this place by sharing the gospel, the message, the good news. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at nagpapakumbaba po kami. Meron po kami mga kahinaan and all. Pero tulungan mo po kami, Lord, na mahalin ang aming kapatid sa inyo. Give us that kind of love. Sabi mo nga, Jesus Christ, love just as how I loved you. So, ang basis namin ngayon ng pagmamahal ay kung paano minahal mo kami. Lord, turuan mo kami kung paano yun. Give us ways, Lord, on how we can love like you, Jesus Christ. Help us to be a family na kung saan pag may dumating, they will find a place for them in this family. Help us, Lord, sa bawat isa rin, Panginoon, na pagkatawag na binibigay mo sa bawat isa. Give us the courage, the boldness from the Holy Spirit. Empower us, Lord, to do whatever you want us to do for your name. And we know na ang gagawin namin, maliit man o malaki, it has a big role in your household, in your kingdom. Everyone is important because we are a child of God. Thank you, Holy Spirit. You are our seal. We praise you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po. Pwede na po tayong maupo. Salamat sa salita ng Lord sa umagang ito. Tayo naman po ay dadako sa ating pagkakaloob. Magbigay po tayo ng maluwag at masayang ating puso sa Panginoon. At sabayan niyo po kami sa pag-awit.
biyaya na patuloy ninyong ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga kaloob na ito. Pagpalain niyo po ito, Ama, at tunay na maging karagdagan sa iyong mga gawain. Dalangin din namin ang bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga hanap buhay, ang mga business, Panginoon, ng aming mga kapatid. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa kanila pong mga pinagkakakitaan. At ganun din naman, patuloy mo silang ingatan sa tuwing sila ay papasok sa trabaho. I-bless niyo po ang bawat pamilya at ang bawat isa po, Panginoon, ay maranasan ang inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Okay, dako naman po tayo sa mga announcements. Tithes and offering can be sent through BPI, Metrobank, and GCash. Worship service every Sunday po yan at 9:30 a.m. Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Facebook page, Instagram, Spotify, and TikTok. Truth Seekers Group, TSG Kaligtasan Lesson right after the service. Special announcement, shepherding group for adults and senior right after the service. Kaya po wag po muna tayong uuwi. Kung kayo po ay adults and seniors, magkita-kita po tayo after the service. Special announcement po, ito po yung church transpo, si Agatha. Ayan po, naka-post po dyan yung pick-up points. At ang time po ay nagsisimula at 8:40. From Silang to Bukal. Birthday celebrant. September 23, Edna Labis. September 28, Jeanette, ako pala yan, nakalimutan ko na po talagang magbe-birthday ako. At si Joanne Domasig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pagpalain tayo ng Panginoon. Meron pa po ba? Announcement, yun po ating home-based prayer gathering. At tungkol po dito, tinatawagan ko po si Pastor Jaffa. I'm back. Ayan po. Salamat po sa Panginoon dahil ang atin pong trial for this week sa atin pong bagong setup sa prayer gathering ay naging successful. Palakpakan po natin ang Lord. Okay? Again po, sige po, Ninang May, pwede mo pong yan po, yan, sa bahay namin, sa Silang. Okay? Sige, yung isa pa. Ayan, dito naman po yan sa Bukal, sa church. Yung pong sa Biga kasi ay hindi nakapag-picture. Okay, so next week daw magpipicture po sila. Okay, ito daw pong darating na So salamat po sa Lord dahil sa totoo lang po, mas marami itong number natin sa prayer gathering nung naghiwa-hiwalay po ang mga stations, okay? So malaking factor din po talaga yung lugar kasi malayo, okay? So ngayon po, for this week naman po, ang ating pong home-based prayer gathering para po sa Biga, ito po ay gaganapin sa Casa Celeste. Again, taas pong kamay ng mga taga-Biga. Ayan, welcome na welcome po kayong dumalo sa atin pong prayer gathering. Okay. Friday po yan ng 8 a.m. Okay. Again po, sa Casa Celeste, Friday ng 8 a.m. Okay. Next po, para sa Silang, sa Anyayahans Residence, Iba, Silang, Cavite. Ayan. Dayuhin niyo po yung aming bahay. Pag dayo niyo po doon, payat na po kayo kakalakad. Okay? Sige. So, kung mga taga-Silang po, sino po mga taga-Silang? Ayan, welcome na welcome po kayo sa aming bahay. Tayo po ay mananalangin sama-sama. Saturday po yan. Ay, naiba yan, Ninang. Hindi yan yung sinend ko. Friday po ng 3:00. Okay? I-change po natin for this week
Dahil birthday po ni Cookie. Okay? So, i-adjust po natin. So, again po, sa silang ay sa aming bahay, Anyayahans Residence, sa may iba po yan, Friday po ng 3 p.m. Okay. And for bukal naman po, and specifically sa praise and worship team, dito po sa KM Church, Saturday po yan ng 6:30 p.m. Okay. Nakuha po ba natin? Again, bakit po ba tayo nagsasama-samang manalangin? Mas masaya pong magsama-samang manalangin. We can pray for each other. We can pray for our church and iba pa. Okay? Pero, hindi po yan dahilan para hindi na tayo manalangin personal. Okay? Parte po ng ating relasyon sa Panginoon, ang prayer, ito po ay ating communication sa Kanya. Pero masaya pong sama-sama din, paminsan-minsan. Okay po? Okay. I-repeat ko lang po ha, paulit-ulit po ako, pero kailangan po ito. Para po sa Biga, saan po ang venue? Ano pong oras? Ano pong araw? Okay, para naman po sa Silang, saan pong bahay? Ayan. Anong oras po? 3 p.m. po. 3 p.m. Ninang. 3 p.m. Anong araw? Friday. Para po sa Bukal and Praise and Worship Team? Saan pong lugar? Ano pong oras? Okay. Salamat po. See you po and God bless. May seniors, SG po. Yung mga senior po, wag po muna kayong uwi. Meron daw po kayong SG right after the service. Natawagan ko po si Pastor. Sige po, tayo po ay tumayo na. Napakahalaga po ba ng ating physical na family? Ano po yung physical na family? Sarili mong pamilya, mahalaga po ba yon? Sobrang halaga, kaya nga nanay tatay nagsisikap para maging maayos ang pamilya, tama po ba? At kanina natutunan po natin, napakahalaga din pala ng spiritual na pamilya. Dahil po tayo po dito sa lugar na ito, nagpapalakasan, nagtutulungan, at higit sa lahat, tayo po ay nagagather para sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Pahalagan po natin ang ating pamilya, pahalagan din po natin ang pamilya natin sa church. Amen po ba? Naging parte tayo ng pamilya ng Diyos dahil kay Kristo, hindi po dahil naging miyembro po kayo ng born again Christian. Dahil po lamang kay Kristo, kayo ay tinatawag niyang anak ng Diyos. Sino po anak ng Diyos ngayon? No? Salamat sa Panginoon kasi alam niyo po, kung may anak ang Diyos, ano po ang opposite? Anak ng teteng. Ano pong opposite? Anak ng, alam niyo po, literal po. Sa Biblia, I think sa John 8 yan, meron po sinasabi doon na kung hindi kayo sumusunod sa Diyos, kayo ay anak ng Diablo. No? So, alam niyo po mga kapatid, mga kapamilya, mga kapatid ko sa Panginoon, pahalagahan ninyo ang status nyo na anak ng Diyos. Amen po ba? Dahil pinili po kayo ng Diyos na maging anak niya. Amen po ba? Yang pagkapili po sa inyo, napakaganda pong pagkakataon yan na palaguin. In short po, yung relationship nyo sa Panginoon, pagandahin ninyo. Dahil alam nyo po ang pagpili na ginawa ng Diyos, dahil kay Kristo. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, tayo po ay may pagkakataon na piliin ng Diyos. Kaya, mga kapatid, salamat sa bawat sa atin na nandito. Bago tayo manalangin, magkaroon tayo ng puso ngayon na humihingi sa Diyos. Sabi ng Panginoon, humingi ka, kumatok ka,
maghanap ka. Amen po ba? Kaya anuman ang hihingin mo sa Panginoon, anuman ang mga naisin mo sa buhay, anuman yung mga pinaplano mo, anuman ito, hingin mo sa Panginoon na may pananampalataya. Ito man ay kagalingan, ito man ay pangangailangan financial, ito man ay sa pamilya, hingin mo sa Panginoon at huwag kang magdududa. Mga kapatid, kung hihingi ka sa Panginoon, wag mo naman liitan. Humingi ka na ng malaki. Tama po ba? Wag mo lang sabihin, Lord, makarausan na kami ngayong linggo. Aba, baka 3 taka lang per day lang yung bigay sa'yo ni Lord. Pero kung sabihin mo sa Panginoon, Lord, pagpalain mo, ibuhos mo nga yung masagana mong biyaya sa aming pamilya. Baka 1 kaban ang bigay sa'yo ng Panginoon. Hindi ko po sinasabing literal, pero alam niyo po, pag hihingi po kayo sa Panginoon, lakihan niyo na. Dahil ang Diyos po natin ay dakila at wala pong imposible sa Kanya. Amen po ba? Manalangin po tayo ngayon at tayo po ay haharap sa ating Diyos na banal, ang ating Ama na nag-iisa, ang ating Ama na dakila, ang ating Abba Father na laging may awa sa atin at nagmamahal sa atin. Lapit po tayo sa Panginoon. Kami po, Ama, ay lumalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil kami ay pinili mo upang makabilang kami sa pamilya mo. Kami ay tinuturing mong anak, kami ay tinuturing mong kaibigan, kami, Panginoon, ay tinuturing mong tagapagmana ng iyong kaharian. Salamat po, O Diyos, sa iyo. Dahil ikaw po, Panginoon, ay naawa sa amin. Ikaw, Panginoon, mahal mo kami. At salamat po, O Diyos, sa iyo. Ang pag-ibig mo ang nagbubunsod at magdudulot sa amin, Panginoon, ng mga pagpapalang nakalaan para sa amin. Kaya Lord, sa bawat isa na nananampalataya ngayon, sa bawat isa na nananalangin ngayon at humihingi sa iyo, Ama, tugunin sila, Panginoon, ayon, Lord, sa kagandahang loob mo, ayon sa pag-ibig mo, at salamat, Lord, sa tamang panahon, ikaw po, Panginoon, ay sasagot. Kaya anuman o gaano man kalaki, Lord, ang aming ipapanalangin, meron po kaming dakilang Diyos na makapangyarihan na kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Kaya sa bawat isa, Panginoon, na lumalapit sa iyo at nananalangin, patungkol, Panginoon, sa kanilang karamdaman, Lord, sa bawat isa na may karamdaman ngayon, sa bawat isa na humihingi sa iyo ng kagalingan, sa lugar na ito, pati sa mga kapatid naming nanonood, Lord, hipuin sila at ibigay, Panginoon, ng kagalingan, ang complete healing, Panginoon, ng kanilang pangatawan. Salamat po, Ama, sa iyo. Salamat dahil sabi sa salita ng Panginoong Diyos, we are healed by His stripes. Sa mga latay na tinanggap ng Panginoong Yesus, kami daw ay pinagaling na. Pinagaling kami spiritually at pagagalingin kami physically. Kaya salamat po, Diyos, sa iyo. Sa bawat isa na pagagalingin mo, magbibigay kalugaran ito sa iyong pangalan, Panginoong Yesus. Ganon din po, Ama, ang aming mga pangangailangang financial. Salamat po, Ama, sa iyo, dahil ikaw po ang Diyos na gumawa ng lahat. At lahat ng bagay, Panginoon, ay iyong nilikha para kay Kristo at para sa kanyang kaluguran. Panginoon, ang aming mga pangangailangan, Lord, ito, Panginoon, ay napakadali lang sa iyo. Ang aming kakulangan ay kaya mong punuan. At lahat ng anumang, Panginoon, mga bayarin, mga gastusin sa aming tahanan, sa pambayad, Panginoon, ng matrikula ng aming mga anak na nag-aaral, ito, Panginoon, ay kaya mong i-provide. Kaya Lord, sa bawat isa na sumasampalataya sa iyo, nagtitiwala, Panginoon, pagpalain mo
at ibuhos mo ang masagana mong biyaya sa kanila at sa kanilang pamilya. Lord, salamat sa blessings na darating. At salamat, Lord, din sa mga blessings na dumating na. At kung meron man kaming kakapusan, salamat pa rin, Panginoon, sa iyo. Dahil nakikita po namin ang iyong kapangyarihan. At ikaw, Panginoong Yesus, ang aming kasapatan at patuloy kaming mananampalataya sa iyo. Dahil ikaw po ang Diyos, ang aming God na nag-provide ng lahat ng aming pangailangan. Salamat po, Ama, sa iyo. Pagpalain mo din, Panginoon, ang bawat isang nagtatrabaho, ang bawat isang nagbi-business, palakasin sila, bigyan ng wisdom, palaguin ng mga business, at ikaw po, Panginoon, na mag-ingat sa kanila. Ikaw ang maglayo sa kanila mula sa anumang kapahamakan, karamdaman. At Panginoon, salamat, Lord, sa iyo, dahil ang mga provider po ng family ay iniingatan mo at pinapalakas mo ang kanilang mga pangatawan upang makabigay at makatugon, Panginoon, sa pangailangan ng pamilya. Salamat, Lord, sa kanilang pagtsatsaga. Salamat, Panginoon, sa kanilang walang sawang pagsuporta, Lord, sa pamilya. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nagtatrabaho at tumutugon, Panginoon, sa mga pangailangan ng family. Ganon din, Ama, tinataas din namin, Lord, ang mga kapamilya po namin na hindi pa nakakilala sa iyo. Ama, tulungan mo kami kung paano namin sila abutin. Ayaw po namin na mapahamak sila. Ayaw po namin na sila ay mapapunta ng impyerno. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami na sila, Panginoon, marinig nila ang mabuting balita, marinig nila ang kaligtasan mula kay Kristo upang sila din, Panginoon, ay magkaroon, Lord, ng assurance of salvation. Kaya, Lord, salamat po, Ama, sa iyo. Mahal mo ang aming pamilya at gusto mo, Panginoon, iligtas ang aming pamilya. Kaya, Lord, aming binibigay, binubuksan ang aming pamilya, gumawa ka po, Panginoon. Ikaw po maging sentro ng aming family. Salamat po, Ama, sa iyo. At ganoon din, Panginoon, ang church na to, ang KM family, pagpalain mo kami, gawin mo nga po kaming ilaw at asin, Lord, ng aming mga pamilya at ng community na ito. Nawa, Lord, marami pang, Panginoong, mga tao maabot namin. Kaya i-ready mo, Lord, kami. Dahil ito, Panginoon, ang aming pagkatawag. Kami, Panginoon, ay magwiwi ng souls at magdi-disciple ng mga kapatid, Lord, na lalapit sa iyo at mananampalataya. Salamat po, Ama, sa iyo. Pagpalain mo, Lord, ang mga pangailangan ng church, ang amin din pinapagawang church building sa Pulong Saging. Panginoon, ikaw po, Lord, ang magtatapos nito. Kaya, Lord, salamat dahil ikaw po, Panginoon, ang Diyos na nakikinig sa mga panalangin namin. At umaasa po kami na ikaw po ang gagawa, higit pa, Panginoon, sa aming ipinalangin at inaasahan. Purihin ka, Ama, napakabuti mo. At ingatan mo, Lord, kami sa darating na week na ito. Ilayo mo ang bawat isa sa anumang karamdaman. Ilayo mo ang bawat isa mula sa aksidente. Protektahan mo, Panginoon, ang aming mga anak. At ganoon din, Lord, maranasan po namin ang masagana mong biyaya at pagpapala, Panginoon. Purihin ka. At tanggapin po natin ang basbas na galing sa ating Diyos, ang biyaya na galing sa ating Ama, at tanggapin po natin ito ng mayroong pananampalataya. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, at ang gabay, patnubay ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon at kita po tayo sa susunod na linggo. Mga kapatid, muli po nagpapasalamat po ako sa mga nagdala ng mga ukay, mga damit. Ito po ay dadalhin na namin doon sa atin pong kapartner na namimigay po sa mga nangangailangan. So, pag gusto niyo pa po magdala,
Meron pa po kayong ano sa bahay, dali nyo lang po dito sa church. At yung mga halimbawa sobrang dami po, pwede nyo po kung kausapin para pwede po namin ma-pick up sa inyo. Yun. Salamat po. God bless. Okay, doon naman po sa SG ng adult at senior. Kung kayo po ay bago, inaanyayahan po namin kayo na makibahagi sa mga gawaing kagaya nito. Ini-invite po namin kayo mamaya right after the service, yung mga bago po nating kasama ngayon, sumama po kayo sa aming SG. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po muna ay umawit sa Panginoon. Ang buhay ko ay inaalay sa'yo. Pagharian mo, yan ang nais ko. Ang pagmamahal mo ay tapat, tunay at totoo. Dulot nito'y kaligtasan at pag-asa. Sa iyong piling mundo ko'y gumagana. O kay saya nito nadarama. Ang puso ko'y nagagalak dahil sa pag-ibig mo. Puso ko'y sumisigla sapagkat kapiling ka. Sa iyong piling di ako mangangamba. Panatag ang aking nadarama. Purihin ka, Panginoon. Itatanghal, buwan at diin ang pangalan mo, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Itatanghal, buwan at diin ang pangalan mo, Jesus. Salamat, salamat sa'yo. Ang buhay kay Kristo ay naranasan ko. Salamat, salamat sa'yo. Tagumpay ni Kristo ay naranasan ko. Ang buhay kay Kristo ay naranasan ko. Ang buhay kay Kristo ay naranasan ko. God bless everyone. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi.